Dahil malapit na ang Pasko, Kuya Kim, nako talagang kailangan marami din tayong pagkain. Overloaded tayo sa mga pagkain, di ba? At syempre, huwag natin kakalimutan ang pansit. At itong susunod na storya natin, pansit na niluluto dito sa Leyte. Aba. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Siguradong hindi ka mapapa-Laters baby sa sarap na hatid ng mga taga-Leyte. Ang suman, nilambiran na may luya at pansit dughit na gawa sa papaya. Sa sarap niyan, talagang mapapa-heart ka raw. Pagdating sa pagkain, talaga namang nakakabusog panuurin. Kaya ang ilan sa ipinagmamalaking pagkain sa Leyte, naging katakam-takam na kundi ng 26 anyos sa si Angelica. First in the menu, ang pansit na gawa sa papaya na pwede raw gawing ulam. Yan, pansit dughit. Kilala ang aming pansit dughit dito sa Leyte dahil kapag wala kaming maulam, magsungkit lang kami or magdughit lang kami ng papaya, ayan, may ulam na. Gagadgarin ng pino ang hilaw na papaya. Lalamasin ito sa asin at saka pipigain ang katas para mawala ang dagta nito. Sunod na magigisa ng bawang at sibuyas. Lalagyan ng sardinas at papaya. Pakukuluin ito para manuot ang lasa ng sardinas sa papaya. Titimplahan ng oyster sauce, paminta at toyo at pakukuluin sa loob ng 5 minuto. Pag wala kaming maulam dito sa bukid, ito talaga ang niluluto namin, masarap na masustansya pa. Masarap talaga ang pansit dughit. Hindi lang pang ulam, pang negosyo pa. Dito lang yan sa Buli, Bato, Leyte. Doble naman sa sarap ang hatid ng kakanin na suman na nilampiran. Hango raw ito sa silitang lambid na ang ibig sabihin ay intertwined at twisted sa Ingles. Natutunan ito ni Angelica sa kanyang ina na nagtitinda noon ng iba't ibang suman. Naisipan ko pong gumawa ng suman nilambiran dahil mahilig po akong gumawa ng mga traditional na pagluluto. At isa rin po ito sa aming mga favorite merienda dito sa bukid. Except sa mga bibingka at puto, isa din itong bida dahil sa lasa nito na nag-aagaw yung alat at tamis. Puti at lila lang ang dalawang kulay na pinagsama sa suman nilambiran. Nilalagyan din nila ito ng luya na nagbibigay ng dagdag na aroma at nakakatanggal umano ng umay. Hugasan ng mabuti ang malagkit na bigas at ibabad sa tubig ng 1 oras para madali itong maluto. Sunod na piniga ang kinayod na laman ng niyog. Kailangan salain ang gata para masigurong walang sasamang sapal. Sa kawali, pagsamahin ang gata ng niyog, luya at asin. Idagdag ang puting malagkit sa pinakuloang gata ng niyog. Tatakpan ito ng dahon ng saging para magkaroon ng dagdag na aroma at makulog ang init. Lulutuin ito sa loob ng 20 minuto. Sa hiwalay na kawali, muling maglagay ng gata ng niyog, brown sugar at tapol na malagkit na bigas. Kapag luto na ang mga suman, hahanguin ito at saka palalamigin. Babalutin ang 2 flavor ng suman sa dahon ng saging na tila nakatirintas at muling lulutuin sa loob ng 30 minuto. Sa paborito naming merienda, suman nilambiran, lami kayo. Ang pagkain Pinoy sumasailalim sa ating makulay na kasaysayan at kultura. Dapat itong ipagmalaki para mas makilala sa buong mundo. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.